Narito na tayo sa huling bahagi ng ating series na Legit ba si God? Sagutin natin ang tanong na bumabagabag sa marami. Bakit ba pinapayagan ng Diyos na may masamang nangyayari sa mundo? Alamin natin ang pag-asa sa gitna ng pagsubok. Bakit hinahayaan ng Diyos ang masasamang bagay? Noong October 28, 2024, isang 11 anyos na batang babae ang naaksidenteng nabaril sa Tondo, Manila nang magbarilan ang dalawang lalaki. Tinamaan ng bata sa leeg at agad siyang dinala sa ospital. Sa mga ganitong trahedya, madalas ang tanong ng ilan ay, nasaan ang Diyos? Kung mabuti siya, bakit niya hinahayaang mangyari ang masasamang bagay? Marami nagsasabi na ang pag-iral na kasamaan ay patunay na walang Diyos. Pero ang totoo, ang pagkilala natin sa kung ano ang masama ay isang matibay na ebidensya na may Diyos. Saan galing ang konsepto ng tama at mali kung walang moral na pamantayan ng isang tao? Ang kasamaan ay hindi galing sa Diyos, pero hinahayaan niyang mangyari ito dahil binigyan niya tayo ng free will. Kung pipigilan niya ang lahat ng masamang desisyon, hindi na ito tunay na kalayaan, hindi po ba? At kung wala tayong kalayaan, hindi na rin natin kayang magmahal ng tao. Ang pag-ibig na pinilit ay hindi pag-ibig. Ang kabutihan na hindi pinili ay hindi tunay na kabutihan. Hinahayaan ng Diyos na gamitin natin ang kalayaan natin kahit na minsan ay magdudulot ito ng sakit. Pero sa sakit na iyon, natututo tayong makiramay, magtiwala, at kumapit kay Jesus. Alam niya ang sakit na ating nararamdaman. Dahil siya mismo ay dumahan sa paghihirap at kamatayan sa krus para iligtas tayong lahat. Balang araw, papawiin ng Diyos ang lahat ng luha at itatama niya ang lahat ng mali. Pero habang nandito pa tayo sa mundo, kumapit tayo sa promise na ito. And we shall know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Let's pray. Panginoon, maraming bagay ang hindi ko nauunawaan. Pero sa gitna ng trahedya at sakit, pipiliin kong magtiwala na nariyan kayo at sa katotohanang hindi ninyo ako iiwan. Palalimin ninyo ang aking pananampalataya at gamitin niyo ako bilang kasangkapan para magkaroon ng pag-asa ang iba. In Jesus' name, I pray. Amen. Kung may pinagdadaanan kang mabigat, isulat ito sa isang journal at idulog ito sa Diyos. Huwag matakot na maging tapat sa Kanya. Kung may kilala kang may pinagdaraanan, ipagdasal mo siya at iparamdam mong hindi siya nag-iisa. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Mga taga-Roma, chapter 8, verse 28. Salamat sa pagsama sa buong series ng Legit ba si God? Sana lumakas ang pananampalataya mo at lalong maging matatag sa Diyos. Tandaan, legit talaga si God. Ako po si Miriam Kiambao Roberto, and may God bless you.